Maganda po ba ang plano ng Diyos? Generally, 'pag tinanong kayo, maganda po ba ang plano ng Diyos? Halimbawa, pinakita sa iyo ng Diyos lahat ng detalye ng plano niya. Tiyak, may part dun na hindi ka payag. Ikaw, kailangan mong mapilay. Panginoon, dami kong trabaho, pipiliin niyo ko? 'Di ba? Hindi tayo papayag siguro dun sa 'pag nakita natin hindi mo pa nakikita yung ending. "O eto plano ko sa'yo ngayon sa araw na 'to, ito bukas," ganyan, ganyan. Siguro payag tayo dun sa mga mabubuting mangyayari sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw ang magde-design ng buhay mo, okey, ganito magiging buhay ko, ayan. Halimbawa binigyan ka ng karapatan ni Lord na idisenyo yung sarili mong buhay. How will you design your journey in life? Maglalagay ka ba ng mabigat na problema sa buhay mo? Siguro ano, ikaw na nga maglalagay ng problema, thesis, pasagan. Job hunting, agad. Pambihira. Ako na nga nagpaplano, pahihirapan ko pa ba? Pero, anong resulta nun sa'yo? Ang matututunan mo, ang mga bagay-bagay hindi ko kailangang paghirapan. Yan, easy-easy lang yan, oo. Mawawalan ka ng tiyaga, mawawalan ka ng pasensya, mawawalan ka ng tiwala sa Diyos, and all the most important trait para sa iyong pagtitiwala sa Panginoon, mawawala. Kasi nga, ang dinisenyo mo sa buhay mo ay easy lang, madali lang. Na-imagine niyo ba yon? Minsan na-imagine ko yan, kung ako magde-design ng buhay ko, padadaanin ko ba ang pamilya namin sa family problem na muntik na akong mawalan ng magulang ko? Hindi siguro. Hindi ko ida-drawing yan sa buhay. Kaya ako nasasabi na kung ipapakita ng Diyos ang plano niya, yung lahat ng resa-resa ng plano niya sa buhay mo, may part dun hindi ka papayag talaga, baka magreklamo ka sa Panginoon. Pero tinanong ko kayo kanina, maganda ba plano ng Diyos? Kaya mga kapatid, ang plano ng Panginoon is not smooth sailing. Bakit? Kasi gusto niya ang mga anak niya ay tumatag. Gusto niya ang mga anak niya ay maging mga mananagumpay. Paano mo tatawagin ang iyong sarili na mananagumpay kung wala ka namang labang pinagdaanan? Ang sarap po na magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon na talagang kahit mahirap yung pinagdaanan mo, alam mo, nakadagpas ka doon dahil lang sa tulong ng Diyos. Hindi dahil sa iyong sarili. Nawa, ma-realize natin yan mga kapatid. At patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Oo, wala sa atin yung mahiwagang ballpen na pangsulat ng mangyayari sa buhay natin. Pero sasabihin ko po sa inyo, your life is in good hands sa Panginoon. Your life is in good hands.